Ang kagandahan daw ay hanggang balat lamang. Yan ang palaging kasabihan, pero bukod pa rito, wala pa akong naririnig na hirit na. Uy, hindi masyadong kagandahan yung mukha ng syota niya. Pero sa ilalim naman ng balat ay maganda naman yung bungo niya. No? Maganda yung itsura ng buto, yung nasal septum at yung mandibular muscles niya. Maganda naman. In short, aminin na natin, masakit man sa mundong ito, lahat tayo ay huhusgahan ng ayon sa pisikal na kaanyuan. Hindi ito kababawan, kundi isang katotohanan. At ang itsurang hindi pasok sa pamantayan ng lipunan ay madalas nagdudulot ng matinding pagyurak sa kumpiyansa sa sarili. Sa bawat titig na gawin, ramdam ang pangungutya kahit ng salamin. Grabe naman yun. Bawat matang nakatingin ay isang panghuhusga, maging ang mga hindi pagtitig ng mga mata. Parehong masakit na hatol talaga. Tila bang halaga ng isang tao ay nasusukat lamang sa kinis ng balat, sa proporsyon ng mukha, o sa kakisigan ng katawan. Tunay nga na ang biolohiya ay kapalaran. Biology is destiny. Sa mga may itsurang laging napupunta, ang mga pabor, malaki man o maliit. Sa mga gwapo at magaganda madalas, binibigay ang mga katangiang hindi naman nila taglay. Sa lahat ng mga pandak, wala pa ako nakikitang kinuhang sentro ng Hinebra. Dahil dito'y unti-unting nawawala ang tiwala ng mga tao sa kanilang sarili at napapalitan ng kung ano-anong mga negatibong bagay na yan. Tahimik na pagdurusa, pag-iwas sa mga pakikisalamuha, at pakiramdam ng may kulang yung kanyang pagkatao. At ang epekto niya tagos hindi lang sa buto, pati na rin sa mga pangarap, sa kakayahan. Ay kakainin nito na parang isang purong-purong asido. Pero gaya pa ng palagi natin binabanggit dito, minsan ay mas malalim na misteryo pa ang nasa panlabas. Ito ang karanasan ni Clarissa. Dalagang para bang nakasanayan na ang kapalaran niya dahil sa kanyang itsura, may damdamin na may kalyo na dahil sa sobrang panlalait. Hindi gaya ni DJ Chacha. Siya palagi ang nanlalait. Pero tuwing nag-iisa, hindi po si Chacha kundi si Clarissa. Nangangarap pa rin na to na balang araw, siya pa rin ay gaganda. At ang unang hakbang patungo dyan ay ang maliit na negosyong napili niya. Ang ukay-ukay. Simbolo siguro ang mga lumang damit ng ugnayan ng sangkatauhan sa usapin ng kagandahan at ang pinaglumaan ng panahon. New arrival man o buy one take one, atin na pong simulan ngayong Biyernes ng Kababalaghan mga kapatid, ang sinulat ni Vincent Manrique na radio drama. Pasok mga suki, handa ka na ba? Sa asul na blusa ni Clarissa. Clarissa, mabuti at maaga kang dumating. Magpapatulong sana ako sa'yo na buksan yung mga new arrival nating mga damit. Nasa bodega na. Sige po, Aling Rosing. Aayusin ko lang saglit ang mga display natin dito sa tindahan. Tapos pupunta na po ako sa bodega. Kumusta ka naman? Hindi ka ba napapagod sa trabaho mo rito? Okay naman po ako, Aling Rosing. Wala akong mairereklamo sa trabaho ko rito. Alam niyo naman po kung ano talaga ang pinoproblema ko araw-araw eh. Alin? Yan na lamang itsura mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na walang mali sa itsura mo? Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos na may kanya-kanyang katangian. Yan ang binigay sa'yo. Ipagpasalamat mo. At kung may sinasabi ang mga ibang tao, ay naku, huwag mo na silang problemahin.
Pero kahit naman po hindi ko sila pansinin, may napapansin at sinasabi pa rin sila sa akin. Hindi ba nila alam na yung mga sinasabi nila matagal ko nang alam yun? Di na nila kailangan paulit-ulit na sabihin sa akin. Clarissa, hindi lahat ng tao magugustuhan ka. Meron at meron talagang hahanap ng may pipintas sa'yo. Yun na nga po, Aling Rosing. Puro kapintasan lang ang nakikita nila sa akin. Wala silang makitang maganda. Lalo na sa itsura ko. Naku, hayaan mo na sila. Huwag kang magpapaapekto. Nahiya na nga ako sa inyo, Aling Rosing Kasi ang mga customer, imbis na sa akin lumapit, sa inyo pa pumupunta. Ako po ang tindera nyo dito. Naku, okay lang yun. Dalawa naman tayong bantay dito sa tindahan. Marami ka namang ibang pwedeng gawin kung ayaw nila sa'yo magbayad ng pinamili nila. Kung bakit ba naman kasi nung nagsabog ng tagyawat, sinalo ko yata lahat Ayan tuloy, may tagyawat na, may mga peklat pa sa mukha. Tapos ang payat ko pa, malakas naman akong kumain. Sakto lang ang pangangatawan mo. Mas okay yan kesa naman maging dambuhala ka. Grabe naman po kayo sa dambuhala, Aling Rosing. Baka mabash kayo ng netizens pag narinig ka nila. Sasabihin body shaming. Naku, posible mangyari yan. Dahil hindi naman ako mahilig sa social media. Kung may makarinig po sa pag-uusap natin dito. Aba, hindi sila mag-adjust. Wala naman ako sinabing pangalan Ang dami na namang new arrival na ukay-ukay. In fairness, ang dami ring magaganda. Kung may extra budget nga lang sana ako, bibili ako ng para sa akin at kay Kuya Marco. Teka, itatabi ko muna tong mga napaghiwalay ko na. Saan ko kaya pwedeng itambak muna ang mga to? Ayun, may mga hanger doon. I-hanger ko na nga lang muna. Hindi na ako mahihirapang piliin ang mga mukhang bago pa sa mukhang second hand na. Mapepresyuhan namin ng mas mataas yung mga damit na bago pa talaga ang itsura. Aba, ano kaya yung nasa estante? Lalapitan ko nga para matingnan. Maliit na kahon, halos sing laki lang ng kahon ng sapatos. Pero selyado pa. Ano kaya ang laman nito? At kanino kaya ito? Hindi kaya kay Aling Rosing? Ang mabuti pa, buksan ko na. Ayan, bukas na yung kahon. Ano to? Blouse na kulay blue? Midnight blue? Ang ganda naman ng blouse na to. Pero ano tong note sa papel na nakadikit sa blusa? Huwag hayaang lamunin ng ganda ang kaluluwa. Ano raw? Ba't may ganun? Clarissa! Tapos ka na ba dyan? Ay naku, tinatawag na ako ni Aling Rosing. Opo, Aling Rosing! Lalabas na ako! Dadalhin ko yung blusang to. Itatanong ko kay Aling Rosing kung sa kanya ba to. Kung hindi sa kanya, bibilhin ko na lang. Ang ganda talaga ng blusang to. Bibilhin ko na. Oh, Clarissa, naayos mo na ba yung mga dapat ayusin sa bodega? Opo, Aling Rosing, napaghiwalay ko na yung pwedeng ibenta ng mas mahal kesa sa hindi. Ano ba yan dala mo? Ito po. Blouse po, Aling Rosing. Nakita ko sa bodega Itatanong ko sana kung pwedeng ako na lang po yung bumili. Di kung nagustuhan mo yan, di sa'yo na. Huwag mo nang bayaran. Talaga po? Naku, maraming salamat, Aling Rosing. Ang totoo, gustong-gusto ko tong blouse. Ang ganda-ganda. May gusto lang akong sabihin bago mo tuluyang kunin yan. Ano po yan, Aling Rosing? Sana, huwag mong kakalimutan na ang kagandahan ay nakikita hindi sa pisikal na anyo lang, kundi sa kung ano ang nasa iyong kalooban. Ano po? Ay nako, basta, huwag mong kalimutan ang sinabi ko, ha?
ka na pala. Nauna pa ako sa iyong umuwi. Kuya Marco, tinapos pa kasi namin ni Aling Rusing yung pag-aayos ng mga new arrival na ukay-ukay. Ganun ba? Kumain ka na ba? Hindi pa kuya eh. May pagkain sa mesa. Kumain ka na. Maya-maya na lang siguro kuya. Napapagod pa ako eh. Gusto ko munang magpahinga sandali sa kwarto. Sige, ikaw ang bahala. Papasok na rin ako sa kwarto ko para matulog. Maaga pa akong gigising bukas. Ang totoo, excited na akong sukatin tong bago kong blusa. Sana bagay sa akin para maisuot ko agad na pangsimba. Pwede ko nang sukatin ang blusa. Ito, nakaharap na ako sa salamin para makita kung babagay ba sa akin ang blusang ito. Susuot ko na. Ano nangyari? Bakit biglang nagbago yung itsura ko nang maisuot ko yung blusa? Ang ganda ng babaeng nakikita kong reflection ko sa salamin. May magic pa yung blouse na to. Hala, bakit bigla akong gumanda? Ang ganda ko na. Totoo ba to? Hubarin ko nga muna. Ay, bumalik sa dati itsura ko. Ako na naman si Clarissa, tsaka. Pero teka, totoo ba yung nangyari kanina? Gumanda pa talaga ako nung isinuot ko yung blusa? Maisuot nga ulit para makumpirma ko. Hala, totoo nga. Gumaganda nga ako pag suot ko yung asul na blusang ito. Gumaganda nga ako! Clarissa, ba't mukhang masaya ka yata? Napapangiti ka pa. Masaya po talaga ako, Aling Rusing. Sobrang saya ko po. Bakit naman? Tumama ka ba sa loto? Hindi po. Hindi naman ako tumataya sa loto eh. May nangyari lang po na sobrang nagpasaya sa akin. May manliligaw ka na, no? Naku, wala po. Pero malay natin, baka magkaroon na. Nako, in love ka na yata Kwentuhan mo naman ako. Saka na lang po ako magkukwento, Aling Rusing. Sa ngayon po, nanamnamin ko muna ang kaligayahang nararamdaman ko. Hello, fashion vlogger po ako. Pwede ba ako mag-vlog habang naghahanap ako ng mabibili dito sa store nyo? Ay, pwede naman. Sige lang. Ew! Ang tsaka naman ng isang tindera nyo dito. Pwede bang sa'yo na lang ako lalapit mamaya pag may napili na ako? Pwede naman ako magbalot ng bibilhin mo. Wala naman akong sakit na nakakahawa. Pero may itsura kang hindi nakakatuwa. Baka malasim pa ang vlog ko pag nakita ka sa video. Akala naman ito sobrang ganda niya. Gumanda lang yata siya dahil sa kapal ng makeup. May sinasabi ka ba? May narinig ka ba? Aba, ang taray mo Ay, Clarissa, tama na yan. Customer natin yan, ha? Hindi mo naman pinapakitaan ng magaspang na ugali. Hindi lang ugali ang magaspang sa kanya, pati mukha niya. Paano ba naman, puro peklat at tagyawat? Ay, pasensya ka na, miss, ha? O sige na, humanap ka na ng gusto mo dyan. Marami kami bagong damit na bagong dating. Ay, naku, hindi na. Nawala na ako ng gana. Ayoko magtagal dito sa tindahan nyo. Baka mahawa ako sa kapangitan ng isang babae dyan. At least ako, mukha lang ang pangit. Pag nagkapera ako, pwede kong iparitoke. Ang sama ng ugali mo. Inborn na yan, mahirap nang baguhin. Aba, talagang sumasagot ka pa, Ay, Clarissa, ano ba? Sabi ko tama na. Ay, sorry po, Aling Rusing. Ba't sambakol ang mukha mo? Kararating mo lang, bad trip ka na kaagad. Ano ba nangyari? Kasi kaninang hapon may vlogger na pumunta sa tindahan. Walang ginawa kundi insultuhin yung itsura ko. Ikaw naman, di ka na nasanay. Sabi ko naman sa'yo, pag nakarinig ka ng hindi magagandang komento sa'yo, pasok sa kanang tenga mo, labas sa kaliwa. Buti sana kung ganun kadali, kuya.
Eh kaso nakakainis siya eh. Maganda nga siya. Ang sama naman ng ugali. Eh, ganun naman pala eh. Masama pa lang ugali niya eh. Kaya wala ka na magagawa doon. Pagpasensya mo na lang, ha? Huwag ka na magpapapekto dahil ikaw lang din ang talo niyan. Kung alam lang niya, mas maganda ako sa kanya. Ano sabi mo? Ha? Wala kuya. Sabi ko inaantok na ako. Pasok na ako sa kwarto, ha? Oo, sige. Ay, ako. Nakakahawa naman tong kapatid ko. Kung may magagawa lang ba ako eh. Kailangan kong makaipon para mapacheck up kung malalaking peklat at tagyawat niya sa dermatologist. Kung bakit ba naman kasi mahal magpaderma? Kulang na kulang ang sahod ko sa factory. Kakatapos ko lang magsimba. First time kong suot ang mahiwagang blusa at napansin ko talagang pinagtitinginan ako ng mga tao. Sanay naman ako na pinagtitinginan dahil sa pangit kong muka. Pero ngayon, alam kong gandang-ganda sila sa akin. Bagay talaga sa akin yung suot kong blusa. Hi, miss. May hinihintay ka ba? Ha? Ako? Wala. Nakita kasi kita na parang may hinahanap. Kaya lumapit ako. By the way, I'm Leandro. You are... Claire. Ako si Claire. Ang ganda ng pangalan mo Kasing ganda mo. Salamat. Sige, mauna na ako sa iyo Uuwi na ako. Pwede ba kitang ihatid? Hindi. Wag na. Pwede ko lang ba malaman ang apelyido mo? Hahanapin na lang kita sa social media. Wala akong social media, Leandro sige na. Kailangan ko na talaga umuwi. Wait lang. Ito na lang ang calling card ko. Kunin mo na Sana maisipan mong kontakin ako. Don't worry hindi ako masamang tao. Hindi na ako nakapagpalit ng damit. Buti na lang at gabi na. Wala nang masyadong tao sa labas. Sana wala pa si Kuya. Baka makita niya ako sa ganitong itsura at siguradong magtataka siya. Kailangan ko na makapasok sa kwarto para makapagpalit ng damit. Uy! Sino ka? Ha? Sabi ko, sino ka? Bakit ka pumasok dito sa bahay? Magnanakaw ka, no? Ako magnanakaw sa ganda kong to? Miss, alam kong maganda ka, pero di mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Sino ka? At bakit ka pumasok dito? Paano ba to? Amin na ba ako kay Kuya? Gusto ko sanang itago muna sa kanyang tungkol sa asul na blouse Kaso nahuli na niya ako. Ano pang gagawin ko? Hoy, sumagot ka. Pag hindi ka sumagot, dadaling kita sa barangay. Kuya naman, hindi mo ba talaga ako nakikilala? Kuya? Paano kita makikilala? Ngayon lang kita nakita. Sino ka nga? Pakinggan mo ang boses ko. Hindi mo pa rin ba ako nakikilala? Parang familiar nga ang boses mo, pero hindi pa rin kita kilala Kaya halika. Pupunta tayo sa barangay. Doon ka na magpaliwanag. Teka, Kuya Marco! Ako si Clarissa! Ano? Hoy, babae! Huwag mo ako pinagloloko, Membro ka ng Akyat Bahay Gang, no? At dahil nahuli kita, kung ano-anong kasinungalingan na sinasabi mo, paano ka magiging si Clarissa? Ako nga si Clarissa, Kuya Marco. Bakit ba kasi ayaw mong maniwala? Paano nga ako maniniwala? Kilala ko si Clarissa. Kilala ko ang kapatid ko. Kung hindi ako si Clarissa, bakit kita kilala? Kanina ko pa sinasabi yung pangalan mo, Kuya Marco! Hindi. Hindi pa rin ako naniniwala. Bakit? Dahil ba pangit si Clarissa at ako napakaganda? Hoy! Maganda ang kapatid ko, Oo, maganda ka. Pero maganda rin si Clarissa. Ako nga si Clarissa, Kuya Marco. Mahirap ipaliwanag pero papatunayan ko sa'yo. Teka, papasok lang ako sandali sa kwarto. Hintayin mo ako rito. Hoy! Saan ka pupunta? Sandali lang, mabibihis lang ako! Hoy! Lumabas ka dyan sa kwarto!
Lumabas ka dyan sa kwarto ng kapatid ko! Teka lang, nandyan na! Ngayon mo sabihin hindi ako si Clarissa, Kuya Marco. Clarissa? Kanina ka pa ba dyan sa loob ng kwarto mo? Pero, nasaan na yung magandang babaeng nagpapanggap na ikaw? Ha? Asan? Nga rin yun, Kuya. Bakit ba ang gulo mong kausap? Ay, o sige. Paliwanag mo sa akin. Paanong naging ikaw yung magandang babaeng nandito kanina? Dahil dito, Kuya. Sa blouse na to. Ha? Kapag sinusuot ko to, gumaganda ako. Kapag hinubad ko na, bumabalik na ako sa dati kong itsura. Wow! Adi ka na ba, Clarissa? Bahala ka kung ayaw mong maniwala, Kuya. Basta sinabi ko na sa iyo ang totoo at wag na wag mong ikakalat yung sikreto ko. Itong si Kuya nakakainis. Pinasuot pa talaga ulit sa akin yung blouse tsaka lang naniwala sa mga sinabi ko. Ay, nako. Teka, yung lalaking nagpakilala sa akin sa labas ng simbahan. Gwapo siya at mukhang mayaman. Eh, saan ko ba nailagay yung calling card niya? Ah, ito pala. Ita-text ko nga. Ayan, nag-send na ako ng text message sa kanya. Re-reply kaya siya? Ay, may tumatawag. Ito yung number ni Leandro ah. Sige, sasagutin ko nga. Hello, Claire? Si Leandro to. Natanggap ko ang text message mo. Natatamad ako mag-type ng sagot kaya tumawag na lang ako. Anong ginagawa mo? Ito, kausap ka. Oo nga naman. Mabuti naman at kinontak mo ako Kasi nga, di ba sabi mo, kontakin kita? Claire. Oh, bakit? Pwede ba tayo magkita bukas? Treat kita ng dinner. Gusto lang talaga kita mas makilala pa. Don't worry, sabi ko naman sa'yo, mabait ako. Diyos ko, paano yan? Gusto niya raw ako mas makilala pa. Eh kung mabisto niya ang totoong itsura ko, paano na? Hello, Claire? Nandiyan ka pa ba? Oo, nandito pa ako. Pwede ba tayo mag-video call? Naku, hindi. Nakapantulog na ako eh. Marami na akong kung ano-anong cream sa mukha. Sige na, matutulog na ako ha. Matulog ka na rin. Bye! Teka, hindi mo pa sinasagot ang invitation ko Dinner ba? Oo, sige. Text mo na lang ako kung saan at anong oras bukas. Good night. Bye! Teka muna! Naku, kailangan ko palang labhan yung blouse. Paano ko gaganda bukas kung hindi ko yun isusuot? Mabuti na lang at pumayag si Aling Rosita na hindi ako mag-overtime. Saan kaya yung restaurant na sinasabi ni Leandro? Ay, mabuti na lang talaga natuyo ko agad yung blouse. Kaso baka mapansin ni Leandro na ito rin yung suot ko sa simbahan kahapon. Sasabihin ko pag nagtanong siya. Hi, Claire! Ay, wow! Napakaganda mo nga naman talaga. Leandro, nandyan ka na pala sa likuran ko. Hindi ko na malayan. Kanina pa ako rito. Aga ko nga dumating eh. Nihintay lang kita. Ano, halata ba excited ako na makita ka? Hindi naman masyado. Halika na. Pumunta na tayo sa resto kung saan tayo kakain. Nagpa-reserve na ako at order na rin para di na tayo masyadong maghintay. How's the food? Nabusog ka ba? Masarap. Oo, nabusog ako. Sa dami ba naman ng in-order mong pagkain eh? Sinong hindi mabubusog? Masaya talaga ako nakasama kita ngayon. At unti-unti pa nakikilala. Ihatid kita ngayon ha. Huwag ka nang tumanggi. Sorry, hindi talaga pwede. Sa ibang araw na lang. Well, if that's a guarantee na masusundan pa ang pagkikita natin, I'll be okay. Excuse me. Sorry kung naabala ko kayo, ha? Hindi ko lang talaga pwedeng palamposin ng chance na ito na makilalang very beautiful na Diyos ang nasa harapan ko ngayon. Hi, I'm Diva, a fashion executive at nagmamanage din ng mga fashion models. I'm Claire. Nice meeting you, Diva. By the way, si Leandro kasama ko. Oh, pleased to meet you, Leandro. Ang ganda-ganda ng kadate mo, ha?
Yeah, she's very beautiful. Hindi ko na kayo masyadong istorbohin. Girl, ito ang calling card ko. Gusto kitang gawing model. Sana makapag-usap tayo soon, ha? Seryoso? Hindi kita lalapitan kung nagbibiro lang ako. O siya, bye sa inyong dalawa, ha? Tawagan mo ako, Claire, ha? Hintayin ko, ha? Oh, see? Pati gay nagagandahan sa'yo. Hindi kaya siya scammer? Ay, tingnan mo nga sa calling card niya. Oh, kung interesado ka, pwede kita samahan. Para sure na safe ka. Sabihan na lang kita just in case gusto kong subukan. Ayan, that's good. Oh no, magkikita ulit tayo ha. By the way, napansin ko lang, I hope you really don't mind. Is the blouse you're wearing today the same blouse you wore yesterday? Naku, hindi. Tatlo kasi yung ganitong blouse ko na same color. Favorite ko kasi to kaya tatlo yung binili ko. Feeling ko kasi ang ganda ko pag ito yung suot ko eh. Sorry Hindi mo naman kailangan mag-sorry. Ang laki ng problema ko. Paano ako makikipagkita ulit kay Leandro kung hindi ko suot ang blusang ito? Magtataka na naman siya kung pag nagkita kami, ito na naman yung suot ko. Ay, pangit man ako, maganda. Ang dami pa ring problema. Oh, Clarissa. Bakit sambakol na naman yung mukha mo? Kuya, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano yun? May pogi kasing nagpapalipad hangin sa akin. Kaso hindi naman pwedeng sa tuwing magkikita kami, isuot ko yung asul na blouse. Paano yan? Anong gagawin ko? Problema nga yan. Kanina nga, nagtanong na siya eh. Napansin niya na yung suot ko kahapon katulad ng suot ko rin kanina. Oh, sige, Clarissa. Ako naman hindi nakikialam sa mga gusto mong gawin sa buhay, ha? Pero gusto kong isipin mo kung desidido ka na ba talagang gamitin ang peking kagandahan mo at lukuhin ng mga taong nakakakilala sa mas magandang Clarissa. Claire, Kuya Marco. Claire ang gamit kong pangalan pag suot ko yung asul na blouse. Ay nako, bahala ka kung anong pangalan ang gusto mong gamitin. Pero mag-iingat ka lagi, ha? Dahil siguradong malaking gulo pag nabisto ka ng mga taong nakilala ka bilang Claire. Kuya, may naisip ako. Ano? Baka pwedeng isuot ko yung asul na blouse tapos papatungan ko ng ibang damit. Tama! Susubukan ko. Baka hindi mawala yung ganda ko basta suot ko yung mahiwagang blusa. Kung epektibo man yun hanggang kailan? Kuya naman kontra ka agad. Ngayon nga lang ako napapansin. Alam mo ba kanina, may lumapit sa akin na fashion executive daw siya. Binigyan ako ng calling card. Kuya, baka ito na yung simula ng pagtupad sa mga pangarap ko. Nako, matulog ka na. Baka yung pangarap na sinasabi mo, maging bangungot. Naisip ko, hindi nga bumalik ang totoong itsura ko kahit pinatungan ko ng ibang blusa ang mahiwagang blusa. Eto na ako sa opisina ni Diva. Susubukan ko kung anong i-offer niya sa akin. Mabuti na lang at pumayag si Aling Rosina, hindi ako pumasok sa trabaho ngayon. Good morning. Hinahanap ko si... Ay, Claire! I'm glad nagpunta ka dito. Halika, maupo ka. Marami tayong pag-uusapan. By the way, nandito rin si Trixie. I'm sure kilala mo siya. Sikat na sikat siya ngayon sa social media. Diyos ko, ito yung mataray na vlogger na nagpunta sa Ukayan at pinintas-pintasan ako. Sino mag-aakalang makakasama ko siya rito? Oh, Claire, ba't na patulala ka dyan? Ang ganda niya, Diva. Napapanood ko nga yung mga vlogs niya. Oh, really? How nice of you. Che, how nice of you, mukha mo. Maupo ka, Claire. Mabuti at pumunta ka rito today. Kayong dalawa ni Trixie ang plano kong i-build up at gawing the next important fashion model. Ano po? Hindi ka naman siguro bingi, no? I'm sure narinig mo ang sinabi ko, Baka naman bingi siya talaga, Diva. Baka kailangan dali mo muna siya sa ospital para ipa-check up ang tenga niya. Joke lang, Claire. Oh, sige. Ipahanda ako ng kontrata nyo, ha? Pirmahan nyo para makapagsimula na kayo sa management agency ko. I'm ready to sign the contract anytime, Diva. Ewan ko lang sa isa dyan, ha? Ano bang problema ng Trixie na to? Pasaring ng pasaring. Secure yata sa beauty ko,
Oh, Clarissa, kumusta ang lakad mo kanina umaga? Okay naman kuya, kaya lang, pinapipirma na ako ng kontrata. Hindi mo na ako pumirma. Paano kung may ipagawa sila sa akin na hindi ko pwedeng isuot ang mahiwagang blusa? Eh di mabubuko yung sikreto ko. Kunwari, pictorial sa swimming pool o sa beach. Alangan naman nakagawn ako dun. Oh, tama ka. Hindi ka pwedeng mag-swimsuit lang sa pictorial. True, hindi lilitaw yung pansamantalang ganda ko. Eh, paano ngayon yan? Ito nga, inaaral ko tong kontrata, kuya. Baka pwedeng pakiusapan ko si Diva na per project na lang ang kontrata ko. Ayoko nitong exclusive ako sa kanila. Pag per project ang kontrata, pwede akong tumanggi kung alam kong mabubuko yung sikreto ko. Ba, Clarissa, akong kinakabahan dyan sa pinapasok mo na yan eh. Ayaw mo ba talagang ng tahimik na buhay? Kuya, ngayon pa ba ako titigil? Na-enjoy ko yung kagandahang bigay ng mahiwagang blusa. Ang sarap pala nang hindi ako pinipintasan sa kalsada. Ang sarap pala na maraming tao ang humahanga sa ganda ko. Hayaan mo naman ako maranasan yung mga hindi ko naranasan dati. Ay nako, ikaw na nga ang bahala. Basta isa lang ang payo ko sa'yo. Sana hindi magbagong ugali mo nang dahil lang sa gandang meron ka pagsuot mong mahiwagang blusa. Magandang hapon, Diva. Pasensya ka na ha, nanggaling pa kasi ako sa trabaho ko, nag-undertime lang ako. Ay, saan ka ba nagtatrabaho? Dapat mag-resign ka na doon. Ayoko na-expose ka sa public. Magiging celebrity ka na. Public figure. Dapat hindi ka nakikita kung saan-saan. Tignan mo si Trixie. Naglaylo na siya sa pagiging vlogger. Right, Trixie? Correct, di ba? At asahan mong susundin lahat ng nakalagay sa kontratang pinirmahan ko. Speaking of kontrata, nasaan ang kontrata mo, Claire? Napirma mo na ba? Yun nga sana yung gusto kong pag-usapan natin ngayon, Diva. Gusto ko sana na per project lang ang kontrata ko. If may offer kang trabaho, saka tayo magpirmahan ng kontrata para after ng project, free na ulit ako. Ayoko kasing matali eh. Wow! VIP ka, girl! Ako nga na may pangalan na hindi nag-iinarte. Tapos ikaw ang daming agad demands. Trixie, hindi ko na problema kung approve agad sa'yo ang mga nakalagay sa kontrata. At saka bakit ka ba nakikialam sa akin? Manager ba kita? Aba, mayabang ka pala talaga eh, no? Girls, huwag kayong mag-away dito. Igalang niyo naman ang opisina ko. Sorry, Diva. Okay, Claire. Kung ayaw mo ng exclusive contract sa agency ko, payag ako sa request mo na per project na lang ang kontrata mo. Pero may request din ako sa'yo. Ano yun, Diva? Gusto ko, kung may ibang agency na mag-o-offer ng racket sa'yo, ipaalam mo muna sa akin. Respeto mo na lang dahil ako naman ang nakadiscover sa'yo. Okay ba yon? Oo, sige, walang problema. Unfair naman yata sa akin yun, di ba? Bakit siya per project ang kontrata? Tapos ako nakatali sa inyo for 5 years? Gusto ko ng ganun. Ganun lang din sa kanya. I'm sorry, Trixie. Pero napirma mo ng kontrata. At napanotaryo ko na rin. Hindi ako papayag na i-terminate yun para palitan. Anyway, mabilis lang naman ang 5 years. May magagawa pa ba ako? Pero dapat mas maganda ang project ko dahil exclusive ako sa agency. Baka mamaya, mas magaganda pa mga projects ng freelancer na yan kaysa sa akin. Halatang halata. Laki ng inggit sa akin ng Trixie na yan. Hindi pa man ako nagsisimula, insecure na siya. Ano to? Nasaan ako? Bakit hindi ko kilala ang lugar na to? Para ako nasa malayong probinsya sa isang lumang panahon. Sino yun? Sino yung babaeng yun at bakit siya umiiyak? Oh, tumayo siya. Saan siya pupunta? Sundan ko nga. Pumasok siya sa loob ng dress shop. Papasok din ako pero kailangan hindi niya mamalaya na sinusundan ko siya. Anong kasalanan ko? Bakit palagi na lang ako niloloko at minamalit ang ibang tao? Lagi na lang nilang ninanakaw umagawa ako magagandang damit. Nakikilala mga lika ako pero ako hindi. Sino siya? Bakit parang pareho kami ng pinagdaanan? Pero ang pinakamasakit,
Ginamit lang ako ng lalaking pinakamamahal ko. Tapos nagpakasal siya sa iba. Napakasama ng mundo sa akin. Napakasama ng mga tao. Kawawa naman siya. Ang telang to. Gagawa ako ng blusa sa telang to. At kung sino man magsusuot nito, magkakaroon ng pansamantalang kagandahan para maranasan nilang pansinin ng mundo. Biglang lumakas ang hangin. Tumakbo yung babae at pumasok sa isang kwarto. Isinara niya ng pabagsak yung pinto. Nasaan ba ako? Nasaan ako? Nasaan ako? Ano yun? Panaginip ba yun? Sino yung babaeng yun? Aling Rosing, may sasabihin po sana ako sa inyo. May dumating kasing magandang oportunidad sa akin. Pero ayoko sanang umalis sa trabaho ko rito. Pero paano pag may araw na di ako makakapasok o kaya kailangan kong umuwi ng maaga? Di magpaalam ka lang sa akin. Papayagan naman kita. Talaga po? Ang ganda lang ho kasi ng oportunidad kaya ayoko sanang palagpasin. Kung ganon, hindi kita pipigilan. Basta magsabi ka lang ha. Ay, syempre, gusto ko rin matupad mo ang mga pangarap mo sa buhay. Ano bang oportunidad yan? Kinuha kang artista? Fashion model? Commercial model? Ha? Bakit nyo naman po naisip na ganyang oportunidad ang darating sa akin? Sa itsura kong to? Bakit? Hindi ka ba natulungan ng blusa? Aling Rosing? Alam nyo? Alam nyo tungkol sa blusa? Oo, Clarissa. Alam na alam ko. Dahil kilala ko rin ang babaeng gumawa ng blusa na yon. Sino po, Aling Rosing? Si Tia Sabel. Magaling siyang manahi at ginawa niya ang asul na blusa noong dekada 50. Gumagawa siya ng mga kasuotan na punong-puno ng detalye at kagandahan. Pero sa kabila ng pambihirang talento niya, hindi siya kailanman nabigyan ng pagkilala. Bakit naman po, Aling Rosing? Palagi siyang nasa likod ng mga tanyag na designer na ninanakaw ang kanyang mga idea at inaangkin ang mga yon na parang kanila. Aling Rosing, may napanaginipan akong babae na umiiyak dahil lagi daw siyang niloloko at minamaliit ng ibang tao. Hindi kaya ang Tia Sabel mo yon? Paano mo nasabi? May hawak po siyang tela. Tama, asul na tela ang hawak niya at sabi niya, gagawa siya ng blusa na ang sino mang magsusuot ay magkakaroon ng pansamantalang kagandahan. Ay, baka nga siya yun, Clarissa. Diyos ko, bakit kaya siya nagpapakita sa panaginip ko? Marahil alam niya na nasa iyo ang blusa. Mag-iingat ka ha, Clarissa. Ang gandang hindi pinaghirapan, laging may kapalit. Ipinanganak si Tia Sabel na may lihim na mata. Isang likas na kakayahan na sinasabing minana niya mula sa kanyang lola na isang hilot at manggagaway. Anong ibig mong sabihin, Aling Rosing? Hindi lamang panlabas na anyo nakikita ni Tia Sabel, kundi pati na rin ang mga taong ninanais ng isang tao. Ang bawat tahi niya ay tila may kakabit na hiwaga, sapagkat sumasa ilalim ito sa mga lihim na hinanakit at pagnanasa ng sino mang magsusuot. Kaya alam din niya ang laman ng puso ko? Oo, Clarissa. Nang mabigo sa pag-ibig si Sabel sa isang mayamang kliyente na ginamit lang siya at kalaunan ay pinakasalan ng iba, nagkulong siya sa kanyang patahian. Sa loob ng 7 araw at 7 gabi, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang sakit, pangungulila at mahika sa huli niyang obra. Ang asul na blusa na mahiwaga. Isang blusang kulay midnight blue. Ang kulay ng kalungkutan, pananabik at ilusyon. Matapos niyang gawin ang blusa, binulungan niya ito ng isang sumpa. Sa bawat babaeng hindi pinansin, tinanggihan o pinandirihan ng mundo dahil sa anyo nila, ito ang magiging pansamantala nilang muka.
Leandro. Kumusta? Napatawag ka? Uy, suplada ka na. Hindi mo na ako naalala porque sikat ka na. Ha? Anong sikat? Ay, kunwari ka pa. Kalat na kaya sa internet at sa social media ang mga litrato mo. Tinanggap mo pala ang offer ni Diva. Well, ang usapan naman namin, bawat offer niyang project, saka lang ako magde-decide kung tatanggapin ko o hindi. Kailangan niya lang paingayin ang pangalan ko para makilala ako ng publiko. Oh, congratulations! Alam ko naman na papunta ka na sa pagsikat. Pwede ba tayo magkita bukas pagkatapos ng trabaho mo? Sa mall lang. Kain lang tayo at kwentuhan ng konti. Tsaka, may sasabihin sana ako sa'yo. O sige, kita tayo. Ano bang sasabihin mo? Ay, bukas na lang. Gabi na eh. Sus, o sige, see you tomorrow. Siya, sige. Good night, Claire. Claire? Ay, o nga pala. Good night, bye! Hanggang ngayon, di pa rin ako sanay na tinatawag na Claire. Baka yan pa ang maging dahilan para mabuko kong sikreto ko. Sorry, I'm late. Medyo na-traffic kasi ako. Mabuti nakakapag-commute ka pa. Hindi ka pa nagkaguluhan ng mga tao? Sikat ka na. Tingnan mo nga dito. Pinagtitinginan ka ng mga tao. Di lang siguro sila makalapit pero tingin sila ng tingin sa'yo. Dapat siguro kumuha ka na ng sasakyan eh. Wala naman akong pera pambayad dun. Ano pala sasabihin mo sa akin, Leandro? Gusto ko sana humingi ng permiso sa'yo. Pwede ba kitang ligawan? Ha? Sikat ka na. For sure. Maraming manliligaw sa'yo. Papayag ba ako na mauna pa sila? Diyos ko, hindi mo alam ang pinapasok mo, Leandro. At saka hindi naman ako magpapaligaw kahit kanino. Sinasabi mo lang yan. Sa ganda mong yan, imposibleng walang manligaw sa'yo. Kaya payagan mo na ako. Mabait naman ako. Pugi pa. Ang gaan ng silya mo, ano? Ikaw na talagang bumuhat. Siyempre. Basta, iligawan kita, Claire. Hindi mo ako mapipigilan. Aalis na po ako, Aling Rosing. Pupunta po ako sa agency. Mag-iingat ka ha, Clarissa. Oh, mukhang aalis ka ha. Bit-bit mo na ang bag mo. Saan ka pupunta? Under time ako, may pupuntahan lang akong importante. Wow, anong importante ang pupuntahan ng katulad mong pangit ha? Sige po, Aling Rosing. Aalis na ako. Hoy, kinakausap pa kita. Obligasyon ko bang kausapin ka? Hindi porke maganda ka, ikaw lang may karapatang magtaray at magsuplada. Kung wala ka magawa sa buhay mo, wag akong pagtripan mo. Get a life! Get a face! Ay, tama na yan. Huwag na nga kayong magtalo. Miss Trixie, ako na lang mag-a-assist sa'yo. Salamat sa pagsama mo sa akin, Leandro, Nakatipid ako sa pamasahe. Isama mo ako tuwing pupunta ka rito para may bodyguard ka. Oo naman sa bodyguard. Wala akong ibabayad sa'yo. Hindi naman ako maniningil. Hi, Claire! Nandito ka na pala. Oh, kasama mo pala si Pogi. Hintayin na lang na si Trixie, Na-chat ko na siya. Sabi niya on the way na siya. Hello, Diva. Hi. On the way, baka nandun pa yun sa ukaya ni Aling Rosing. Habang hinihintay natin si Trixie, pag-usapan muna natin yung tungkol lang sa'yo, Claire, okay? Sige, Diva. Nakita mo na ba yung billboards mo? Isa sa, nandun sa may EDSA, yung isa naman sa may Guadalupe Bridge. At isa pa sa may BGC naman. Gustong-gusto ka ng mga tao. Kaya sigurado, masusold out ang ticket sa unang fashion show mo. Nasasabihan mo. Kinakabahan na nga ako, Diva. Baka hindi ko ma-meet yung expectations mo. Ano ka ba? Huwag kang kabahan. Marami na ako napasikat na new talents. I'm sure, hindi ako mabibigo sa'yo. Hi, Diva! Oh, Trixie, mabuti dumating ka na. Kanina ka pa namin hinihintay Ay, may pinuntahan pa kasi ako. Pero may irereklamo muna ako sa'yo. Reklamo? Ano yun? Nakita ko ng billboards ni Claire. Yung sa akin, nasan?
may I remind you na ako ang naka-exclusive contract sa agency mo? Tapos, freelancer ang pinapaboran mo? Meron ka rin naman. Huwag ka mainip, Trixie. Siguruhin mo yan kasi nababad trip talaga ako. Oh, ang cheap naman ng bag mo. May kilala akong ganyan din ang bag. Mumu. Anong Momo? Mumurahin. Look at her, diba? Yan ang ginagastusan mo sa billboard. Napaka-cheap ng bag. Hey! Dahan-dahan kasi sinasabi mo. And who are you? Ha? Ikaw ba ang manager ng Claire na yan, ha? Trixie, stop! Huwag mong dalhin sa opisina ko ang pagkaskandalosa mo. Lahat na lang inaaway mo, ha? Ah, talaga? Hindi ako papayag. Malalamangan lang ako ng isang freelance model lang, ha? Hindi! Hoy! Trixie! Saan ka pupunta? Magmi-meeting ba tayo? Mag-meeting kayo kung gusto nyo. Humanda ka, Claire. Susundan kita sa pag-uwi mo para alam ko kung saan kita pupuntahan para sa mga susunod kong plano. Salamat sa paghatid sa akin, Leandro, ah. Ginabi na tayo. Wala yun. Masaya nga ako at pumayag kang ihatid kita. Dati ayaw na ayaw mo eh. Oh, nasaan nga pala ang kuya mo? Wala siya. Nag-chat siya sa akin kanina. Gagabihin daw siya ng uwi. Oh, paano? Uwi na ako ah. Mag-iingat ka rito. Mag-iingat ka rin sa pagdadrive. Bye! Bye-bye! Pupunta na muna ako sa kwarto ko para makapagpalit ng damit. Ito na naman ako sa harap ng salamin. Makikita ko na naman ang totoong itsura ko. Oras na hubarin ko ang mahiwagang blouse. Ayan, hubarin ko na. Clarissa? Bakit naging si Clarissa ka? Sinasabi ko na nga ba't impacta ka eh. Niloloko mo ang mga tao. Hindi ka totoong maganda. Kaya pala pareho kayo ng bag ni Claire, no? Ikaw rin pala siya. Ilusyonadang pangit. Trixie, sinundan mo kami? Paano ka nakapasok dito? Isinara mo lang naman ang pinto, pero di mo nilock. Ngayon, alam ko na ang sikreto mo. Nagbago ang anyo mo nang hubarin mo ang pang-ilalim mong blusa na kulay asul. So, ibig sabihin, doon ang gagaling ang ganda mo, kaya kukunin ko yan. Teka, Trixie! Huwag! Ibigay mo sa akin yan! Ibalik mo sa akin yan! Ingay! Matutamba ko! Buti nga sa'yo, nawalan ka ng malay. Sa harap ng salamin, makikita ko kung paano ako mas gaganda dahil sa mahiwagang blusang ito. Isusuot ko na. Siguradong may gaganda pa ang dati kong ganda. Huh? Ano to? Bakit ganito? Bakit pumangit at naging kulubot ang mukha ko? Ayoko nito! Ayoko nito! Ibalik mo ang dating mukha ko! Ubarin ko na to! Ubarin ko na to! Huh? Sino yan? Sino yan? Sino yung babaeng nakikita ko naglalakad papalapit sa akin? Saan siya nanggaling? Paano siya nakapasok dito sa kwarto ko? Hanggang ngayon, mapanlamang pa rin ang mga tao. Ang blusang yan ay hindi sa'yo kaya ganyan ang naging itsura mo. Mananatili kang ganyan kahit hinubad mo na ang blusa. At ang ninakawan mo, ang magkakaroon ng tunay na ganda. Hindi! 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 Si Clarissa! Walang malay na nakahiga sa sahig! Clarissa! Ano nangyari sa'yo? Clarissa! Clarissa! Gumising ka! Clarissa! Kuya Marco? Ano nangyari? Bakit nandito ka sa sahig at walang malay?
Si Trixie, kuya. Yung kasamahan ko sa agency. Pumunta rito at kinuha sa akin yung mahiwagang blusa. Paano na ako ngayon? Hindi ko na mararanasan maging maganda, kuya. Clarissa, maganda ka. Iba-iba lang ang pamantayan ng tao tungkol sa kagandahan. Pero maganda ka. Hindi mo kailangan ng magic para gumanda dahil maganda ka na. Kuya. Clarissa, akala ko ba kinuha ni Trixie ang blusa? Ayun oh, nasa sofa. Diyos ko, paano napunta yun dyan? Kitang-kita ko na dala yan ni Trixie nang tumakbo siya papalabas ng bahay. Leandro, mabuti at dumating ka na. Sino ka? Nasaan si Claire? Ako si Clarissa. At ako rin si Claire. Ano? Paano kayo? Ito ang itsura ko. Ang totoong itsura ko, Leandro. Pumasok ka, may ipagtatapat ako sa'yo. Mabait ka sa akin at ayokong samantalahin ang kabutihan mo. Ayokong lokohin ka. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Ako si Claire. At ito ang totoong itsura ko. Gumaganda lang ako kapag suot ko ang asul na blusang ito. Hindi ko pa rin maintindihan. Ano yung magic? Ipapakita ko na lang sa'yo para maintindihan mo. Tingnan mo akong mabuti. Isusuot ko ang mahiwagang blusang ito. Ipapatong ko sa suot ko. Tingnan mo. Claire! Naging si Claire ka! Pinagaganda lang ako ng blusang ito. At ayoko nang mabuhay sa kasinungalingan at panluloko. Lalo na sa'yo. Kaya ipinaalam ko na sa'yo ang sekreto ko. Ngayong alam mo na ang totoo, wala nang dahilan para gamitin ko to. Huhubarin ko ng blusa at ibabalik ko na kay Aling Rosine. Claire! Nahubad mo na ang blusa pero hindi ka bumalik sa dating itsura mo. Tingnan mo sa salamin. Maganda ka pa rin, Claire! Ha? Aling Rosing, ako si Clarissa. Ibabalik ko na sa'yo tong asul na blusa. Ikaw si Clarissa? Napakaganda mo. Pero hindi mo naman suot ang mahiwagang blusa. Hindi ko rin po alam kung anong nangyari. Basta hindi na po bumalik ang dating itsura ko kahit hinubad ko ng blusa. May nagtangka bang magnakaw ng blusa mo? Bakit niyo po alam, Aling Rosing? Hindi na babalik ang totoong itsura mo kapag may nagnakaw na sa'yo ng blusa. Mananatili ka ng maganda, Clarissa. Salamat at hindi nagbago ang magandang ugali mo kahit naging maganda ka na. Hindi mo nakuha ang trahedyang kapalit ng kagandahang hindi pinaghirapan. Maraming salamat po at pinayagan niyo akong gamitin ng blusa, Aling Rosing. Ibinabalik ko na po sa inyo para makahanap ng iba pang pwedeng gumamit nito. Sabi ni Diva, nag-email daw si Trixie na hindi na niya itutuloy ang kontrata. Pupunta yata sa ibang bansa. Hindi na siya nagbigay ng iba pang dahilan pero sana okay lang siya. Ikaw? Kailan ka magsasabi kay Diva na hindi ka na magmamodel sa kanya? Tatapusin ko lang tong project na napirmahan ko na. Tapos, magsasabi na rin ako. Mas gusto ko ng tahimik na buhay at mas gusto ko maging fashion designer kaysa model. Tutulungan kita. Kung gusto mo mag-aral, mag-enroll ka. Akong bahala. Totoo? Oo naman. Ikaw pa ba? Mahal na mahal kita.